Alright. Kamusta kayong lahat mga pare, kamusta? Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV. Palakpakan mo na. Kamusta ang buhay-buhay mga pare? Tapos na po ba kayo magsugal? Hoy, wag kayo magsusugal ha, putya. Sinasabi ko sa inyo. Pag kayo na-addict dyan, wala na. Tapos na talaga kayo. Anyway, meron tayong bagong ngayon. Meron tayong balita ngayon na ito yung, alam nyo ba yung tinatawag na juvenile, kung hindi ako nagkakamali sa juvenile law. Yung sa Pilipinas kasi, o sa ibang bansa, sa ibang bansa muna. Sa ibang bansa is 18 below, hindi siya mapapatawan o pag gumawa siya ng krimen, hindi siya makukulong. Okay? Pwede sigurong meron silang facility doon na parang doon muna mag-i-stay yung bata na nakagawa ng kasalanan. Dito naman sa Pilipinas is 15 years old and below. 15 years old below, yun yung mga bata na hindi mapapatawan ng parusa pag gumawa ng mga bagay na hindi maganda, pag nakagawa ng krimen. Ang gusto kasi ni Senator Robin Padilla is gawing 10 years old. 'Di ba? Hanggang 10 years old yung parang 10 years old pababa hindi mapapatawan kasi yung mga 10 years old pataas na medyo alam mo yun nakakagawa na sila ng mga bagay na hindi maganda sa lipunan at especially itong mga bata na to, itong mga menor de edad na to, sila yung mga gumagawa ng mga o ginagamit sila ng mga sindikato para sa mga personal nilang gawain. Kasi nga hindi naman makukulong itong mga to, yung mga kabataan. Kagaya nga bigyan ko kayo ng example, yung patungkol sa droga, yung maghahatid ng alam mo yung aabot ng droga dun sa kausap, bata ang gagamitin. Para nga naman, syempre, bata yan. Ay, hindi ko po alam. Hindi ko po alam na pinaabot lang po yan sa akin nung ganyan-ganyan. Tapos bibigyan niya daw ako ng pera. So, safe na naman. 'Di ba? Pero, ang tingin ni Senator Robin Padilla dito, nagagamit tong mga kabataan na to at especially, at alam naman natin na yung mga bata na yan, maagang namumulat sa mga ganyan at alam nila yung ginagawa nila. Para magkaroon sila ng pera, syempre gagawin nila yung bagay na yun. Well, hindi naman sila makukulong eh. Hindi naman ako makukulong, okay lang yan. At yung napansin nyo yung mga sa Maynila, yung mga kumukuha ng mga battery ng mga truck, nakikita nyo yon habang traffic, inaano nila, binabaklas nila yung battery. O kung ano man makukuha nila dun sa truck, kinukuha nila. Puro mga kabataan ang mga nandun. Kaya hindi mahuli-huli at hindi maparusahan. Kaya ang gustong gawin ni wala naman daw problema, sabi ni Senator Padilla, patungkol dun sa batas na ginawa ni Kiko Pangilinan. Ang problema, bumabata o pabata na ng pabata ang gumagawa ng krimen. So, kailangan na nating baguhin to at kailangan na nating ayusin na mas babaan yung edad na pwedeng maparusahan at hindi lang yung mild na parusa lang dapat ikulong. Pero hindi dapat isama dun sa mga ito dapat gawin hindi dapat isama dun sa mga, alam mo yon, yung mga kulungan ng mga matatanda o yung mga adult na. Kailangan meron silang kulungan na sila lang nandun at syempre kulong talaga. Kung kagaya nung sa kulungan ng sa matatanda, ganun din sa bata, talagang nasa rehas. Para madadala talaga yan, tignan nyo. Kasi ang nagiging problema, ang pakiramdam nila, safe kami. Safe kami, hindi kami makukulong. Kaya nga gustong gawin tsaka isa pa sa pinaka niyan, ang may karapatang magsalita niyan, itong si Robin Padilla kasi alam niya. At itong mama na to nakulong. So meron siya mga datos at nakikita, putang ina si Pangilinan. May alam ba yan pagdating sa sa ground? Wala, hindi niya naman alam yung mga yun. Mayaman niyang si Kiko Ito si Padilla kasi naranasan niya, alam niya, naging hudlum yan. 'Di ba? Naranasan niyang gumawa ng masama, o 'di ba?
Naranasan niya lahat yan. Kaya nga gusto niyang gawin itong bagay na to para nga yung mga kabataan na nag-uumpisa palang gumawa ng krimen, maputol na yung mga sungay. 'Di ba? Kayo ba, gusto nyo yan o ayaw? Ang ganda niyan. Hindi madisiplina ng magulang disiplinahin ng gobyerno. Ayun na. Paano pa kayo naging magulang kung yung mga... paano kasi yung minsan yung mga magulang pa yung nagpupush dun sa mga anak na gumawa ng masama? Diba? Magulang, addict, pusher. Anak, bigyan mo yan dun sa ano. Bata pa lang, naumpisahan na yung nabibuild na yung utak para gumawa ng krimen. Kung pinuputol kagad natin yan, pati yung magulang, kulong. Ang ganda sana. Pero wag naman, yung bata lang ang dapat para madala, di ba? Kasi ngayon uso na, pati, biruin mo, dahil sa lawak o dali ng access natin sa internet, yung mga bata po nakakapanood na ng porn. Siyempre, curious yung mga yan, ite-testing, diba? Ganun kasimple. At ngayon may nakita nga akong post diyan sa sa Facebook. Noon kami nung bata kami, pahirapan kami manilip. Ngayon mag-scroll ka lang sa Facebook, puro na mga nakahubad. Ha? Anyway, panoorin natin tong balita na to ni syempre sa pa bang may tunay na balita? SMN na 'yan. Sa mga nagtatanong pala kung wala na yung Banateros, meron pa rin pong Banateros. Ang paano lang natin, nagbakasyon lang po ang Banateros, syempre. Lang tayo, season break lang tayo, pahinga lang ng konti, tapos balik ulit tayo sa bakbakan. Syempre, kailangan din natin mag-chill. Kayo lang? Nasa Barcelona na, si Boss Dada at si Banat Bay. Tapos si Master Judea. Nakapag Siargao social. Di ba? Kami tatlo na lang yata hindi nagpapasyal ni Jay Guevara, ako, tsaka si Coach Oli. Hindi na mamamasyal, magtrabaho pa rin. Anyway, sige, umpisa na natin 'to mga pare para matapos tayo, di ba? At bago tayo mag-umpisa, please subscribe to this channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share ng ating mga videos. Mas marami, mas masaya. The more you like, the more chances of winning. Joke lang. At huwag nyo kakalimutan yung paring RJ na page at meron tayong TikTok account, paring RJ Banateros. Yan ha. Pero kung gusto nyo dito lang mag-subscribe, walang problema. Pindutin nyo lang yung notification bell para every time na mag-upload tayo, meron kagad notification, di ba? Okay po ba yan? Kung hindi okay, okay lang. Sige. Sa gitna ng tumataas na kaso ng karumal-dumal na krimen na kinasasakutan ng mga kabataan, nanawagan si Senator Robin Padilla sa Senado na muling suriin at repasuhin ang Juvenile Justice Act. Git ng Senador, may mga kabataan ngayon na ginagamit ang pagka-menor de edad bilang panangga sa batas para makaiwas sa pananagutan. Si Jane Huwezan, magbabalita. Sa kanyang privilege speech nitong Miyerkules, Agosto 14, inamin ni Senator Robin Padilla na matindi ang kanyang pagkakabahala sa dumadaming menor de edad na nasasangkot sa iba't ibang Kasi ito kinokontra to ni ni Kiko Pangilinan ni Kiko Matching. Yung yung batas niya kasi na ipinasa noon, okay nung panahon niya, nung panahon na pinasa niya yung batas na yan, okay pa yan noon. Ngayon iba na yung mga kabataan Nagbabago na ang panahon kaya kailangan i-revise natin, ayusin natin para mas maging epektibo yung batas na ginawa mo, di ba? Wala namang problema nasa iyo pa rin ang credit. At ang problema kasi dito sa mga dilawan na to, pag hindi sa kanila ang credit, ayaw nila.
Sa'yo pa rin naman ang credit. Ikaw naman gumawa niyan eh. O sige, batas mo yan. Okay, sige. Ang gagawin lang, aayusin lang natin ng konti para mas maging epektibo sa panahong ngayon. 'Di ba? Hindi na napapanahon yung batas mo eh. Mas nagagamit na yan. O kasi syempre naman, putya, gagamit ka pa ba ng 9 years old para mag-abot ng droga? Hindi na, sobrang bata na yun. Kasi wala pang mga ano yan eh. Yung mga 10 kasi, 10 pataas, medyo, alam mo yan, matalino na yan eh. Medyo may utak na yan eh. Ha? Yung mga bata na yan, marunong na nga minumura na nga yung mga magulang ganyang edad eh. Oh. So kailangan nating ayusin para madala sila. Ng krimen mula sa simpleng paglabag sa batas hanggang sa mga tinaguriang heinous crimes. Halimbawaan niya dito ang ilang naiulat na krimen kung saan alam ng mga menor de edad na hindi sila makukulong sa paggawa ng krimen. Halimbawa po, bago ang recess noong Pebrero lamang, ay napanood ko ang ulat ng pang-hold up sa isang 14 anyos na batang lalaki sa Quiapo, Maynila. At ang 4 na hold-upper na may dalapang patalim ay puro minor de edad. Nang isuplong sa barangay, inamin po ng mga suspect na kabataan na matagal na silang sangkot sa pagnanakaw. Malakas daw po nila ang kanilang loob dahil alam nila na sila ay hindi makukulong. Oh, yun ang problema, 'di ba? Yun ang problema. Pero mo 14 anyos oh. Ang liit pa niyan. Meron ngang mga mayayabang diyan na bata eh, sarap pagkukutusan eh. Oh, yung alam mo yung siga sa kalsada, pag dadaan ka binusinahan mo, nagagalit pa. Kutongan ko kaya kayo. 'Di ba? Pag pag may dumadaan na sasakyan, migilid talaga kami sa kalsada, hindi kami nagpapagitna. Putang ina, tagasaan ba kami niyan eh. Tapos buhay namin sila siga, di ba? Eto, biruin mo, ito 14 anyos. Sangkot sa hold-upan. At inamin pa nila na matagal na nilang ginagawa yan. Biruin mo yun, 14 anyos, wala pa yung ano sobrang bata pa ng mga yan. Pucha, anong grade ba niyan? Marunong nang marunong nang magganyan-ganyan. O, namomonitor pa ba yan ng magulang? Tapos sasabihin ng magulang, hindi mabait yung anak ko. Hindi gagawa ng ganyan yan. O, dapat pati kayo ikulong. Hindi nyo binabantayan. O, tapos, eto pa. O, baka mamaya itong mga kabataan na to, yung nanay, nagsusugal. Oh, nag-i-scatter yung nanay. Oh, edi wala na. Kaya pala napapabayaan, nag-i-scatter. Oh, sugal na naman ang problema. Oh, tapos baka yung nanay nagdodroga. Oh, yun na, wala na. Tapos na talaga. Biruin mo, ganito kabata yung mga gumagawa ng mga hindi magagandang bagay. 14 anyos, ang bata pa niyan. 14 kami, iniisip pa namin kung paano kami... Ha? Paano kami magkakating? Lalaro ng computer? Oh. Ha? Ayun lang iniisip namin dati nun, paano kami maglalaro. Ngayon iba, putya, paano mang-hold up, paano kukuha ng pera? Ikinuwento rin ng senador ang isang mas mabigat na kaso ng karahasan kung saan isang grupo ng kabataan ang sangkot sa panggagahasa at pagpatay sa isang babae at maging sa brutal na paglapastangan sa bangkay nito. Parang pinupulbos ang aking puso sa kwento ng mga magulang. Tapos ahayaan nyo lang yung ganyang mga ginagawa, di ba? Gusto lang natin yan mangyari. Ayan ang malaking problema dito sa batas natin. Tapos pinaano pa ni Kiko naman, ano ba? Dapat ampunin mo yung mga batang gumagawa ng ganyan. Diyan mo patirahin sa bahay mo. Kasi isipin nyo, putya, ginahasa tas pinatay. Oh,
tingin nyo, yung pag-iisip niyang bata na yan, bata pa ba? Natatawag mo pa bang bata? Hindi na. Ano na yan? Masyado nang polluted yung utak niyan sa paggawa ng masama. O kaya nga, naggahasa, tas pinatay. Ba't may tawa? Diba? Hindi na yan, hindi na yan isipin o gawain ng masasabi mong minor de edad. Putya, pang-demonyo na yan eh. Pang-demonyo na yan ganyang gawain eh. Ang gumagawa talaga niyan, yung mga addict na. Diba? Mga lulong. O baka mamaya, yung mga bata na yan, gumagamit din. Hindi natin sinasabi. Baka mamaya, ganun ang nangyayari. Kaya nakakaisip na sila ng ganyan. Kaya, alam nyo, gustong-gusto ko yung panukala ni Senator Padilla na talagang ibaba dun sa 10 para tapos ikulong. Parusahan ng maayos. Hindi yung dadalhin sa DSWD, anong magagawa nila dun? Malakad-lakad. Hindi, kulong sa 4 na sulok ng selda para madala. Dyan sila ngayon tumawag ng mama. Nakakainis. Ay nako. Hindi ko alam kung grabe siguro yung nararamdaman nung magulang nitong dalagita na to, yung batang ginanyan. Baka makapatay ng mapapatay talaga nila yung mga bata na yan pag lalo yung magulang war freak. Tapos isipin mo isa-isang anak mo ginanyan. Ay nako. Tapos ka talaga. Ulang ng biktima na matapos pong kuhanan ng video habang hinahalay ay pinatay ng grupo ng kabataan ng kanilang anak na babae. Hindi pa rito natapos ang kademonyuhan nila sa kanilang biktima. Dahil nagtatrabaho bilang matador ang isa sa mga sospek, sinadya pang katayin na parang karne at babuyin ang laman loob. Putang ina, demonyo. Demonyo yan. Hindi na bata yan, demonyo na yan. Putang ina, biruin mo, kinatay. Ginahasa na, pinatay pa, kinatay. Putang ina naman, Ewan ko sa'yo, Kiko Pangilinan, medyo tarantado ka na pag talagang hindi mo pag kinontra mo ng kinontra to. Tanga ka na. May report Merong mga pruweba na itong mga kabataan na to gumagawa ng masasama. So anong gagawin mo? Protektahan mo yung mga yan? Gago. Hindi na natin dapat yan, isipin. Hindi na dapat protektahan. Putya, batas Kung bata yan o matanda, basta lumabag sa batas, dapat parusahan. Hindi na tama. Ay nako. Ewan ko medyo bad trip ako sa sa mga gantong bagay Puta kasi biruin mo. May mga ganyan na, may mga report na ganyan at hindi pa natin inaayos yung batas na yan. Dapat automatic yang gawin na kagad Diba? Hindi masama yan 10 years old. Puta, nababantayan pa ba ng magulang yan? Nadidisiplina pa ba ng magulang yan? Hindi na. Dapat disiplinahin na yan ng batas. Disiplinahin na yan ng gobyerno para matapos o maputol na yung mga sungay ng mga yan. Diba? Ikulong nyo ng 5 taon. Puta na. Ganun lang. Ikulong nyo ng 3 taon. Sabihin na natin dahil dun sa bata pa. Ewan ko lang hindi magtinuyan. Nakakulong. Tapos pag ginawa ulit, ikulong na ng habang buhay yan. Tangina, murder yan hindi yan biro. Ito kasi basahin ko lang sa inyo yung sa Juvenile Justice and Welfare Act of 2026. So, ito yung minimum age of criminal responsibility. Mas mababa sa 15 taong gulang. Hindi nananagot sa krimen anuman ang nagawa. Di ba? Putya, kahit anong gawin, kahit pumatay, walang hindi mananagot.
Tapos, ang sabi dito, ibabalik sa magulang o guardian o sa ahensya ng social welfare. Tapos, kailangan sumailalim sa intervention program. Halimbawa, counseling, tulong sa pag-aaral. Di ba, tangina mo lang, simple. Pumatay ka, tas ganun lang yung kapalit. Nanggahasa ka, tapos ganun lang yung gagawin sa'yo. Okay ka lang? Hindi ba naman, sabihin na nating baliktarin natin. Yung anak mo yung nanggahasa, tapos yung magulang nung kabila, yung di ba, bad trip din yun. Masakit din sa puso nila yun. Tapos ganun lang to. Ito sabi, 15 hanggang mas mababa sa 18 years old, mananagot kung may discernment. Ano yung discernment? Alam na tama at mali at sinadya ang ginawa. Sa tingin nyo, hindi nila alam yung ginawa nila? Sa tingin nyo, hindi nila sinadya yan? Sinadya yan, pinatay. Puta naman, nakakabad trip eh. Kasi kinukontra eh. Huwag nang kontrahin. Ang ganda nung ang ganda nung gustong mangyari ni Senator Padilla. Puta, kinukontra na itong pinklawa na Kiko na to. Putang ina mo. Yan masasabi ko sa iyo, putang ina mo talaga. Para lang hindi dahil lang sa pride niya na siya yung gumawa o yung siya nag-amend niyang batas na yan o siya yung nagsulat niyang batas na yan, para lang dahil sa pride niya na matatabunan, maaapakan, putang ina, ayaw gawin. Ang daming naaapektuhan, Hindi mo ba naiisip na, ang ganda nun ang ginawa ko. Maging proud ka doon sa mga senador na gustong baguhin yung batas na ginawa mo na mas mapaganda at maging epektibo. Nakanantina pa naman, Para kang tanga. Ewan ko sa'yo. So, kung walang discernment, tratuhin na parang mas mababa sa 15 years old. So, kung hindi daw sinasadya o kung hindi alam yung ginagawa, ina naman. Tratuhin na parang under 15 years old. So, hindi pa rin mananagot. O kung ganting ginawa, hindi mananagot. Animal. O kung may discernment, may proseso sa korte, pero sa paraang sensitibo sa bata, putang ina, kung ganito yung bata, iba na yan. Hindi na dapat yan, yung i-chill-chill. Hindi na dapat yan yung malambot na batas. Nakapatay na eh. Nanggahasa pa. Puta, tapos, kailangan sensitibo. Demonyo kayo. Ito pa. Child in conflict with the law. Bata na wala pang 18 taong gulang na inakusahan, sinampahan ng kaso o napatunay lumabag sa batas. Hindi sila itinuturing na parang adult criminals. Rehabilitation at pagbabalik sa lipunan ang layunin. Putang inang layunin yan. Ay, nako. Ewan ko. Ako lang ba ang nai-stress sa mga nangyayari sa Pilipinas? Biruin niyo, meron din akong nabalitaan pagdating dito sa mga, alam mo yung, sa fraternity, talagang natural yan yung hazing. Pero may, alam ko, pinagbabawal na yung hazing. Parang inaano nila ng batas yan eh. Okay, nila yan, tradisyon nila yan, nasa kanila yan. Hindi muna natin pag-uusapan yan. May mga namamatay dyan, pangit yung mga nangyayari na yun, pero wag tayong pumunta dyan muna. Ang anuhin natin ngayon, itong mga bata na to. Yung mga gang-gang, kasi iba yung frat, tsaka iba yung gang. Yung mga gang kasi, yung mga small group lang na binubuo, mga taga dun lang. Yung frat kasi parang nationwide dyan parang samahan, brotherhood. Okay, yung mga gang, parang mga sigang bata, nagbuo ng gang, ganito kami, SB kami, GGSB, mga ganon, may mga tagtag yan sila tapos nagbabandal-bandal So itong mga na to, meron din to mga prat-prat. Tapos merong, kung hindi ako nagkakamali, saan bang lugar yun? Basta meron ako nabalitaan kung saan lugar yan. Ito, totoo to sinali daw yung bata sa prat. Okay? Sinali yung bata sa prat. Tapos nung hinasing o yung kung awan ko kung anong ginawa nila doon, namatay.
Ay, ba't may tawa? Namatay yung bata. So, sinong mananagot doon? Dahil mga bata yung walang nanagot. Kawawa yung magulang. Ang problema, ang daw nung parang ang nakikitang dahilan ng pagsali ng bata doon sa sa prat o sa gang, dahil daw binubuli. Binubuli siya, kailangan niya ng kasama para, alam mo yun, para hindi na siya ibuli ng mga classmate niya. So, meron ding pananagutan dito yung mga batang nagsali o nag-recruit doon sa namatay na bata at yung magulang. Kasi depende pa rin yan sa magulang kung binubuli, tanungin mo yung anak mo, hindi mo na namomonitor, anak, anong problema, meron ba nang bubuli sa'yo, sabihin mo sa akin, pupuntahan natin at kakausapin. Ganun sana. Pero dahil nga dito sa mga batas na to na nuprotektahan yung mga menor de edad, hindi napapanagot yung mga may kasalanan talaga. Kasi alam naman nilang mamamatay, alam naman nilang ginawa, alam naman ng mga bata yan. Sabihin mong hindi, putang ina. 11 years old, 12 years old, 14, hindi nila alam yung ginagawa nila. Kalokohan yun. Di ba? Marunong na magnakaw yung mga yan tapos hindi pa alam. Oh, ang ganda ng batas Ang ganda ng gustong mangyari. Bakit nyo kinukontra? Ng kanilang biktima. Binanggit din ni Padilla ang datos mula sa PNP kung saan lumalabas na mula 2016 hanggang 2019, mahigit 2,000 menor de edad ang nasangkot sa iba't ibang kaso, diba? Kabilang na ang panggagahasa at paggamit ng ilegal na droga. Putang ina, pati droga pala nandun. Ang ina niyan. 2016. Alam nyo ba kung bakit naging 2016? Kasi yung mga alam nyo kung ba eto speculation ko lang to, sa tingin ko lang to. Bakit dumami yung mga kabataan ng 2016? Baka sabihin nila Duterte na naman yan. Hindi, ang nangyari kasi dito, yung mga nagdodroga o yung mga pusher, yung mga gumagawa ng krimen nung panahon ni Pangulong Duterte, nalinis na naaalis na, nahuhuli na, nakukuha na, napapatay na, kung ano man. So, gumagamit sila ng mga kabataan ngayon para magtuloy yung mga nila, produksyon nila sa droga, di ba? Gagamit sila ng kabataan, ng mga minor de edad para hindi sila mahuli. Kasi yung mga minor de edad, hindi naman nakukulong. So, yun ang technique nila. Kaya dumami yung mga minor de edad na gumagawa ng krimen, sangkot sa droga o sangkot sa pagnanakaw dahil nga sila na yung ginagamit ng mga tao o yung mga sindikato na yan, mga animal na yan, para magtuloy-tuloy yung negosyo nila. Ngayon, dahil nga wala tayong batas na para hulihin tong mga to, para matigil tong mga to, sila yung dumami. Kasi nga, 15 years old, pababa, hindi na pwedeng hulihin. O 14 years old pababa, hindi na pwedeng hulihin. Diba? So, safe sila. Dadalhin lang yan dun sa counseling lang. Pero kung malamang meron tayong batas na ganyan, na 10 years old pataas, kuhulihin na at ikukulong pag gumawa ng mga krimen, ang ganda. Kutsa kulong yung mga batang demonyo na yan. Yung na bata, tingin ko dyan, mga demonyo na yan. Kasi putang ina, papatay ka. Papatay ka, tapos gagahasain mo. Bata pa ba tingin? Ikaw, bata pa tingin mo dyan? Demonyo na yan. Tangin lang yan. Ano ko yan? Baka baka mabugbog ko pa yan Diba? Kasi, sila ang pakiramdam nila, wala naman tayong sa batas Alam nila yan. Putangin na, imposibleng hindi nila alam yan. Kaya nga sila gumagawa ng ganyan di ba? Git ni Padilla, naniniwala siya sa layunin ng Juvenile Justice and Welfare Act na protektahan ang kapakanan ng mga bata. Ngunit bilang isang magulang, ramdam niya rin ang pangangailangang suriin ito kung epektibo pa ba sa kasalukuyang panahon. Yun. Sa akin pong kamulatan,
hindi ko po maiwasang namnamin. May karapatan to si Padilla kasi ito ay nakulong. Kumbaga, experience niya yung mga ganyang bagay na, alam mo yun, meron siyang pinaghuhugutan eh. Meron siyang pinaghuhugutan na dati siyang nakulong, dati akong masamang tao na nagbago, at itong mga bagay na to gusto kong baguhin. Hindi lang yung sarili niya ang gusto niyang baguhin, nagbago. Gusto niyang baguhin mismo yung lipunan natin na hindi na hindi na maapektuhan o hindi na makawawa. Biruin mo, ito nakasulat to, 13 anyos na estudyante patay sa saksak ng kaklase sa loob ng paaralan sa QC. Anak ng putya. Sa loob pa ng paaralan nangyari. Putang ina naman. No? O tapos sasabihin nyo yung mga bata na yan, dapat protektahan. Hindi. Kung gusto mo, yung anak mo maging matino, ayusin mo yung pagiging magulang mo, pagpapalaki mo sa anak mo. Kung ayaw mo makulong yung anak mo, ayusin mo yung pagdidisiplina sa anak mo. Ang problema kasi sa nangyayari ngayon, ito yung mga kabataan kasi ngayon, putya, pag pinalo mo, alam mo, galit na yung buong mundo sa kanila. Diba? Hindi kagaya ng mga panahon natin, puta, pag pinalo ka ng maligo ka lang ng ilog, yung tabo, babasagin talaga sa ulo mo yun eh. Oh. Gaganunin mo lang yung baba mo para hindi ka mabobo. Diba? Kahoy. Yung arnis. O, palo ka talaga pag matigas ang ulo mo. Disiplina tayo ng maayos. Diba? Luhod ka sa munggo, luhod ka sa asin. Ewan ko lang kung gawin mo pa yung ginagawa mo talaga. Maganda yung disiplina noon eh. Hindi pinapakilaman. Ngayon kasi ang daming alam eh. O siya, pag pag pinalo mo yung anak mo, magsusumbong sa kung saan. Child abuse ka na ngayon. Anak ng po siya, anak mo naman yun. Dinidisiplina mo. Diba? Ang lalambot ng mga kabataan ngayon. Ang lalambot. At iyan ang isang bagay na pinanghahawakan nila na hindi nyo kami pwedeng saktan, hindi nyo kami pwedeng hulihin dahil bata kami. Kampukin na inan nyo. Ako dati tinali sa hindi ako nag-aral. Oo. Hindi ako pumasok. Grade 1 lang ako nito Tinali ako sa sa bubong. Nakataas yung kamay tas hubot-hubad. Ayaw mo mag-aral Tapos ang malupit nun, habang pinapalo ka pa. Totoo to. Ay nako. Matindi yung lolo ko. Ano yun? Waray yun. Ayaw pumasok Kasi meron yung mga option mga certain tawag doon? Certain weapon. Puta na. Ilalatag yun. Sinturon, yung walis tingting na manipis na ginawa niya. Mayroon pang yung kahoy na yung palambot na kahoy, parang kawayan. Ang sakit nun, putya. Tapos ang malupit nun, habang pinapalo ko, syempre iyak ka ng iyak, bata ka Hindi ko kayo mapapatawa. Ayaw ko pumasok Putya, tapos magtatawag pa yun sila ng magtatawag pa yun sila ng mga babae na dumadaan sa amin. Uy, kilala mo ba to? Tapos tuturo ako. Putya, nakahubad ka, hiyang-hiya ka nun Ganun ang mga disiplina dati. Pasok ako, aral ako. At simula nun, hindi na ako tumigil sa pag-aaral. Ikaw ba naman? Yun yung mga disiplina, di ba? Yun yung mga disiplina dati na ngayon wala na. Di ba? Na hindi ka lang umuwi sa tamang oras ng alas 5 ng, di ba? Pag naglalaro ka sa hapon, hindi ka lang umuwi sa tamang oras, luhod ka na sa asin. Di pa ka nang may libro sa kamay, tsaka sa ulo, pag nalaglag, palo ka. Yung hanger, ubos dahil sa kakapalo sa'yo. Ayun ang mga disiplina. Mamili ka ng pampapalo sa'yo.
Yung tatay ko, madalas niyan yung sinturo na ano, yung kasi yung sinturo niya mamahalin yun, tas may bakal eh. Talagang leather eh. Oo. Kaya pag nawawala yung dati, nagagalit siya eh. Leather yun, may bakal yun. Hindi niya ipapalo yung leather. Yung bakal lang ipapalo niya sa'yo, putyang ina. Tapos ka talaga. Ewan ko kung umulit ka pa. Ayun ang mga disiplina. Oh. Ngayon, tanga na, pag masaktan mo lang, ay, sorry anak. Tapos magpo-post sa Facebook, hindi na ako mahal ng mundon to. Sana hindi ka na lang yung magulang ko. Tangina, pag ikaw anak ko gumanyan ka sa akin, maglayas ka na. Malis ka na dito sa bahay na to. Putay na ka. Hindi kita kailangan. Oh, yun kasi yung wala na eh. Wala na yun ngayon eh. Dahil ano? Dahil sinasabi mga ano, yung child abuse. Dahil dyan sa child abuse na yan. Dahil dapat hindi yun kasama dun sa ano. Tapos yung magulang pa ang papagalitan. Oh. Yun ang nangyayari. Kaya itong mga kabataan na to, sige lang ng sige. Biruin mo, sinaksak yung kaklase sa loob ng ano? Sa loob ng eskwelahan. Eskwelahan pa mismo ha. Ang sama nang nangyayari ngayon. Na marahil ay napapanahon na ring ibaba ang edad ng pananagutan o criminal liability para sa mga minor de edad. Binigyang diin ng senador na mas madali ngayong maimpluwensyahan ang kabataan dahil sa malawak na access sa internet at social media. Sa ilalim ng Juvenile Justice and Welfare Act, walang pananagutan ng mga batang may edad higit sa 12 hanggang 15 taong gulang na may nagawang seryosong paglabag sa batas o mas ituturing na neglect child, kung saan ipapasok lamang ito sa intensive juvenile intervention. Oh, ano magagawa niyan? Walang magagawa yan. Ikulong nyo. Kutya, malaking pananagutan, nakapatay, nakasaksak, ng rape, putang ina, nagnakaw. Oh. Tapos walang pananagutan, anak ng tinapa naman, oh. And Support Center o tinatawag na bahay. Kung gusto nyo umayos yung Pilipinas o gusto nyo umayos yung mga kabataan na yan, ganyan ang gawin natin, ikulong. I-ultimatum kasi para, alam nyo, hindi madadala yung mga yan kung malalambot lang yung mga ginagawa ninyo. Kung malalambot lang yung pagdidisiplina ninyo. Wala mangyayari dyan. Talatiguhin nyo yan. Ewan ko kung umulit pa yan. Ito, hindi naman ako sa nag-aano sa mga bata pero yung mga gumagawa ng mga ganyan, hindi na tama eh. Diba? Hindi na yan hindi na yan gawain ng bata. Ang gawain ng bata, maglaro, magsaya, makipaghalubilo sa mga kaklase, makipagkaibigan. Puta, yung pumatay, gago. Hindi ang gawain ng bata. Demonyo na yan. Diba? Nagnakaw. Ang inang yan. Nagnakaw, hindi nyo paparusahan. Ang inang kawawa naman. Sabihin mo yung battery nung... Ito na lang, ikawawa yung mga truck driver kasi yung mga battery nila. Pag pinatay nila yung sasakyan nila, paano sila aandar walang battery? Ayun ang mahirap. Kawawa eh. Problema pa nila yon. Kahit nakalak nga yung battery, sinisikpot pa rin eh. Mga kabataan yun ha. Isipin nyo dapat parusahan yung mga yan. Putyang ina, ako nga, ito na naman ako. Ako nga dati kumupit lang ako ng 10, ginulpi na ako ng tatay ko eh. Puta, umulit pa ba ako? Hindi na ako umulit. Kung gusto mo ng pera, manghingi ka. Pucha, hindi nangungupit ka. Dapat siya bugbugin din. Pucha. Hindi mandidisiplina yan kung malalambot yung pandisiplina. Kung hindi kaya ng magulang, diba? Sinasabi ko nga sa inyo, kung hindi kaya ng magulang na disiplinahin yung mga anak nila, dahil sila ay wala ring disiplina sa sarili nila. Kasi ganun lang naman yan eh. Nakikita yan sa magulang eh. Kung yung magulang mo, yung ganun yung ginagawa, pucha, pwede rin ko palang gawin yun. Kaya nga kailangan tigasan o yung kamay na bakal dapat yung batas para matuto tong mga to. Totoo lang, tignan nyo pag nakulong niya ng 1 taon na ganun at ganun lang ginagawa, malamang hindi na yun uulit.
Kasi sa habang bata pa lang, madisiplina na, 'di ba? Ay, mali pala yung ginawa ko. Ganto pa lang consequence pag ginawa ko 'to. O kulong ka. 'Di ba? Kulong ka. O paglabas mo, okay ka na, tingnan natin kung gagawin mo pa 'yon. O tsaka 1 taong kang nandyan. Gawin nyo 3 taon. Depende sa nagawa. Paglabas niya, malaki na siya. Puta, mali pala yung ginawa ko. O, halimbawa, nakulong siya ng sabihin na nating 13, 14. 16, 17, 18. O 14 years old. Tapos nakulong siya ng 3 taon. O, 'di ba? Paglabas niya parang 17 na siya o mag-18 na, ganun. O pagdating ng 18 niya, pwede na siya ulit ikulong. Doon naman sa mga pangmatandang kulungan na. Pag gumawa siya ng masama ulit, 'di ba? O, ikulong nyo, yun lang gusto natin, ikulong nyo. Ay pag-asa. Kaya naman naghain ng panukalang batas si Senador Padilla ang Senate Bill No. 372 na naglalayong ibaba sa 10 taong gulang ang kriminal na pananagutan para sa gumagawa ng labis na krimen tulad ng parricide, murder, rape, destructive arson, robbery with homicide, kidnapping na may pagpatay at iba pang mabibigat. Hindi na mga yan, hindi na yan gawain dapat ng gawain na yan ng mga adult na yung mga demonyong Pero yung bata, biruin mo, bata mapapatay. Yung bata mangre-rape. Puta, hindi na tama yun. Hindi talaga tama yung puta. May kasalanan din ng magulang dyan, pero dapat nga kumilos na ang gobyerno para madisiplina tong mga to habang maaga pa lang. Pag mayroong batas, may takot yung mga yan. Kung walang batas, walang takot. Nakaso. Git pa ni Senator Padilla, napapanahon na upang aksyonan ng mga batas para tugunan ang umiiral na mga krimen ng mga kabataan dahil mas mahirap pakinggan ang iyak ng mga magulang at pamilya ng mga biktima na hanggang ngayon ay humihingi pa rin ng hustisya. Saganang akin lamang po naman, baka po napapanahon na upang muli nating bisitahin ang mga umiiral na batas tungkol po sa kriminal na pananagutan ng mga kabataan. Baka po ito ang panahon na upang magkaroon ng mas naaangkop na kahinatnan o consequences ang kanilang mga aksyon sa pamamagitan ng sistema ng hustisya sa ating lipunan. Ako si Jane Wazan, ang inyong citizen correspondent, nag-uulat para sa Diyos at Pilipinas kung mahal. Ayan. So ito yung mga bagay na dapat nating, dapat na inuuna ng gobyerno, pinagkakaabalahan. At isa pa dyan, yung ang tingin ko, yung patungkol dyan sa sugal. 'Di ba? Dikit-dikit yan, droga, sugal, ito yung krimen, lahat yan dikit-dikit. So ito yung mga bagay na dapat inaasikaso talaga ng gobyerno. Hindi yung impeachment. Nakananti na pa. Wala naman tayong makukuhang benefit dyan sa impeachment kasi hindi naman ma-impeach si BP Sara dahil wala namang ginagawa. Alam nyo, kaya nung inaano yung impeachment na yan, kasi nga gustong may pangarap maging presidente sa 2028. At hindi matutupad yung pangarap niya once na si BP Sara nandyan pa rin. Diba? Ayan ang inaatupag nyo mga animal. Pero itong mga mahahalagang bagay na pangunahin o yung importanteng bagay na, alam mo yun, yung masasabi nyo na maliliit na bagay pero ang laki ng epekto sa lipunan, ito dapat ang unahin. Puta, hindi yung kung ano-anong pinag-uunan nyo. Ubos na yung pera. Maganda nang dito mapunta yung pera ng gobyerno o dito maubos yung pera ng gobyerno sa pagtugi sa mga ganitong bagay o resolba sa ganitong bagay kaysa dyan sa mga pinaggagawa nyo. Puta, flood control project, wala namang nangyari. Yung impeachment trial na yan, wala namang nangyari. May gastos din yan. Puta, yan yung pinag-aatupag nyo. Imbis na yung unahin nyo, yung dapat na nararamdaman ng mga Pilipino. Yan, mga putang ina talaga mga to.
Alam nyo, nakaka-frustrate yung Pilipinas ngayon kasi parang wala tayong gobyerno. Kaya sana naman, Kiko Pangilinan, wag mo nang kontrahin. Pwede? Baka pwede. Puta, sa'yo pa rin naman nakakredit yan eh. Ibababa lang. Ang arte mo. Di ka nga dapat nandyan eh. Nakakapagtaka nga, bakit nandyan ka pa? Diba? Nanalo ka nang walang parang hindi ka naman dapat manalo. Nagulat nga yung mga Pilipino, ba't nanalo kayo eh? O tapos kukontra-kontra ka, wala kang karapatang kumontra. Ang ganda oh. Ito yung mga dapat na inuuna. Ayan dapat. Naiisip ni Senator Robin. Ibababa mo lang ng 10 years old. Ang ganda na, wala nang problema. Edi matigas yung batas, malakas yung batas. May batas doon sa mga animal na batang hindi naman bata ang tingin ko dyan, mga demonyo. Na gumagawa ng pagpatay, ng rape, kung ano-ano, pagnanakaw, nagdodroga. Yan. Pag may batas na yan, malamang kokonti ang gagawa ng mga kasamaan. Matatakot eh, may batas eh. Ganun lang kasimple yun. May batas tayo patungkol dyan, dapat ipairal natin. Ewan ko ba, ba't kinukontra pa? Ang ganda-ganda nung gustong mangyari, ba't kinukontra pa? Makasarili din tong Kiko Matching na to. Putayan to. Anyway mga pare, hanggang dito na lang muna ang ating video. Maraming salamat po sa pagsama sa akin. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video, please subscribe to this channel at huwag kakalimutang mag-like at mag-share. Pati na rin po ang aking Facebook page na Paring RJ, pati na rin ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Okay po ba? So maraming salamat sa mga, alam ko na yung mga pare natin dyan, yung mga tropa natin dyan. Napikunding kayo, di ba? At least hindi lang ako nababad trip, kayo din. Ay, maraming salamat sa mga subscribers ko ha. Thank you so much sa pagsuporta sa akin. At wag doon din sa mga bago kong subscribers, maraming salamat sa pag-subscribe. At na-appreciate ko po kayong lahat. At yun sa mga nagko-comment na nagbabash dyan, pangtangina nyo. Wala akong pakialam sa inyo. Bahala kayo sa buhay nyo kung anong gusto nyo sabihin dyan. Pero mga bobo kasi kayo kaya hindi nyo nagigets. Diba? Mga pakawala. Hindi, kasi yung mga troll yan eh, mga bayad yan, mga pakawala yan para makasira o para mambash nung mga, especially sa ating banateros, di ba? Pinabash tayo ng mga yan. Okay lang, sige lang. Mambash kayo ng mambash, mga bayad naman kayo. Tapos may nagko-comment pa dyan. Magtrabaho kasi kayo, huwag kayo mag-vlog lang, gumaasa lang kayo sa content. Gago, dami ko ng trabaho eh. Sabi ko nga sa kanya, bigyan kita. Alam nyo, mahirap din ang maraming nakaka-stress din yung trabaho. Minsan nga, di ba, hindi ako nakakapag-upload. Yun, busy talaga ako noon. Kala nyo ba? Etong vlog lang to. Although meron tayong, syempre, kailangan natin ng support nyo para mas maraming makaalam o makakita ng mga videos natin. At syempre, meron tayong charity work na ginagawa para syempre yung konting kita natin makatulong din sa mga Pilipino na nangangailangan. Alam nyo, bala ko yung mga vendors, yung mga street vendors na yung pag may traffic, yung nag-aalok ng tubig, yun yung bala kong bigyan. Kahit mga konting lang, kahit bigas lang, kahit na konting dilata, ganun. At least makatulong tayo sa kanila kasi sila yung naaarawan, naiinitan. Tapos isunod natin yung mga traffic enforcer, okay? Next time yan, ay ano yun lang natin yung schedule natin dahil sobrang busy natin. Ako po. Dahil kong gigs eh. Siyempre, sayang din yun ha. Anyway, maraming salamat mga pare. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Ako po si Paring RJ, para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili